BBM at paano nyo may papanalo si Inday Sara Manong Chavit sa election. Na, sa totoo lang, meron thank you pa rin sa tanong na yan. Iyan ay babasihan natin ang performance, achievement, and accomplishment. Sa tatlo na yan, tatanungin ko kayo. Meron ba yan si Lenny? Wala. Pero yung tatlong na yan, sumusobra pa nga yung sila Sara eh. Kay Sara, sobra pa sa tatlo. Humanitarian, performance, accomplishment, achievement, humanitarian, yan, kasama yan. Napakarami po ang kategory at kakayahan ng Pangulong Sara Duterte. Kaya yan po ay 101% na maipapanalo. Kahit bumisita kayo sa Facebook, makikita nyo po, meron na po itong nagaganap na mga pag sa survey. Kahit ilagay mo na nga yung angry emoticon, ilagay mo na kay Ma'am Sara. Ilagay mo na. Iboboto pa rin yung angry. Ilagay mo na yung nakatawa na emoticon, iboboto pa rin si Ma'am Sara. At hindi ibinoboto yan. Samantalang pag angry po kasi, ibig sabihin galit. Pero ibinoboto pa rin. Bakit? Dahil gusto nga nila, dahil nakalagay yung emoticon kay Ma'am Sara, binoboto nila. Kasi yun ang gusto nila. Wala silang pakialam kung galit ang emoticon, kung nakasimangot yan. Basta ang importante, yun ang nakalagay sa pangalan ni Sara, yun ang binoboto. Survey po yan. Kitang-kita po sa Facebook. Kaya Pangulo na po yan, si Sara Duterte. Magandang hapon po. Si Jeff Balsa po mula sa Margo TV. Unang tanong ko, bali may dalawang tanong ako. Unang naalala natin na nagsalita si Madam Sara, Vice President Sara Duterte na magpo-focus siya sa trabaho kung manalo siya sa 2028. At yung Vice Presidente niya, yun yung mga hahabol. Parang may ibig sabihin siya doon. So nakikita niyo ba yon sa katayuan ni Manong Chavit Singson? Sa pangalawang tanong ko naman, para sa inyo po, Sir Ferdinand, anong aasahan nating mga OFW advocates? Bilang advocates din po ako, anong aasahan natin sa Inday Sara Duterte and Chavit Singson for 2028? Thank you. Yung unang tanong, ano yung unang tanong? About kay di sa sinabi ni Madam Vice President na magpo-focus siya sa trabaho bilang Presidente at si Manong Chavit sa... Doon pa lang sa sinabi niya, kitang-kita na ang prioridad niya ay public service. Paglilingkod ang una bago pamumulitika at walang pamumulitika. Okay? Doon pa lang sa kanyang pronouncement ay maa-analyze mo na at mararamdaman mo na ang gusto niyang i-priority ay ang pagpapaunlad ng ating bansa. Ayaw niyang madistorbo siya sa paghahabol dun sa mga magnanakaw. Meron siyang specific person dahil sa totoo lang, salamat Ma'am BP Sara Duterte, binigyan niya ng karapatan na magtrabaho ang kanyang pangalawang Pangulo. Nakita niyo pagkakaisa? Ibibigay niya ang responsibilidad sa humahabol doon sa mga buhaboy, sa mga buhaya kapal ng balat at baboy ulumamon sa pondo ng bayan na dapat managot dahil sila ang tunay na ugat ng kahirapan ng bansang Pilipinas. Nasagot ko na yun. Yung number 2. Yung number 2, yung sa akong pagkatao ng ating Vice President Chavit Singson, kung may kakayahan o di ba? Parang ganun yung ibig kong sabihin. Sa nakikinig ako, at ayon sa aking research, ay mayroon siyang sincerity at political will na gumanap sa kanyang tungkulin. At si Vice President Chavit Singson ay nangangarap din na paunlarin ang bansang Pilipinas. Kaya yung pera na ninakaw sa atin ng mga buhaboy, sa palagay ko naman, pagmamalasakitan ni Vice President Chavit Singson na habulin yon para maibalik sa mga mamamayan. At ang kapasidad ay 101%. Bakit? Si
si Vice President Chavit Singson ay matapang yan. Matapang na tao. Marami na rin kinalaban niya at maraming naranasang ambush na hindi nagtagumpay. Kaya doon pa lang nakikitaan ko na malaki ang posibilidad kapag nakipaghabulan siya sa mga buhaboy ay kaya niyang habulin. Dahil siya ay may tapang at malasakit. Kaya yun ang sagot ko. Maraming salamat sa katanungan niyo. News. Kami po yung mga sa seafarers and maritime industry. Ang gusto lang natin po itanong sa lahat po ng mga narinig namin, ano po ang pinakamagandang point ninyo para po maisulo ang ating hangarin na mailutlo si Sara Inday at si Manong Chaki? Ano po ang nakikita ninyo yung magandang puntos para maisulo natin sila? Ginoo, salamat sa katanungan bilang isang marinero sa sektor ng mga mandaragat na Pilipino. Mandaragat po kami. Mga seaman po. Mapagpalang araw sa iyo, sir, at sa lahat. Ito po ang kasagutan niya na para mahimok ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte para matugunan itong klase ng sitwasyon na meron tayo. Ang mahihimok ng mga magiging sanhi na para mahimok ang Vice Presidente ay doon sa nakikita pambansang interes. Doon tayo pupupo. Doon yan makakakita ng dahilan kung bakit kailangan amyendahan yung Magna Carta for Filipino Citizens. Kung ang tinutumbok ay ang Pilipino para suportahan ng Filipino Citizens si Vice Presidente Inday Sara para maging Pangulo, ay kailangan amyendahan ang isang article o seksyon doon sa Magna Carta. At yan ay posibleng makahatak yan sa mga marino na bumoto ng solido kay Vice Presidente Inday Sara para maging Pangulo. Meron kasing komplikadong issue doon sa Magna Carta. Palagay ko, aware din po kayo dyan, na kapag ang isang marino ay nagsampa ng kaso sa isang ahensya o sa isang shipping agency, kailangan mayroong ban. May baban sila dyan. Pero dati wala. Pero ang kanilang panukalang batas na isinulong na yan ay ambulance chasing. That is a hoax. Iniwasan lamang ng mga shipping agency na dahil mayroon ng mga abogado na nilalabanan itong mga panunupil o paninikil sa karapatan ng mga seafarers. Kaya ang ginamit nila ay ang ambulance chasing. Nililigaw nila yung totoo. Sila yung kumikitil. Dahil ayaw nilang may pagtanggol yung karapatan ng mga marino laban sa mapang-abuso at mapang-alipin at mapang-manipula istruktura ng sistema ng isang ahensya ng shipping agency. So yun yung magiging basihan para iboto yan si Vice Presidente Inday Sara para sa pagkapangulo. Yun yung nakikita ko kasi mostly ako, isang seafarers, at yung iba ko rin mga seafarers, mas marami o mas lamang, kasi hindi naman sa kabuuan, mas lamang na pabor na maging Pangulo si Vice Presidente Inday Sara Duterte.
Duterte sa 2028. Yun lang nakikita kong point doon. Salamat po.